What's up at magandang hapon sa inyo mga idol. Bali, nandito ulit tayo sa garahe ngayon dahil eto, uumpisahan na natin si Pagaspas, ang aking Wave 125 na napabayaan ko. Ayan, change oil na. Ay, hindi pala change oil, dinireg ko na yung langis. Ayan yung nangyari. Ayan o, naghalo na yung tubig at langis. Dahil naka-open carb to. Na uulanan siya. Pinlastic ko naman yung carb. Kaso, nasira na yung plastic. So, pasok na yung tubig dun sa loob ng carb hanggang sa yun, humalo na. So, tingin ko matinding problema tong makina nito. So, sana naman minor lang. So, yun. Simulan na natin. Kasi ito si Pagaspas, ayoko siyang pakawalan. Dahil unang-una, second gen ng Wave 125, 2005 model to. Tapos ito yung kauna-unahan naming motor ni Mrs. na naipundar. Ayan. So, dahil sa serbisyo niya, nagamit din namin siya nung pandemic sa pagdi-deliver ng mga paninda namin. Sa serbisyo niya, sa trabaho na pinasok namin noon, ganong taon, re-rewardan natin siya. So, bubuhayin ulit natin siya. Alright? Natin tong chassis. Papapinturahan natin. Ito, baka ako na lang magpintura nito. Itong manibela niya. Ako na lang yan. Kasi naman to hindi naman kailangan ng pintura na maganda dito. Dahil tago naman to, may cover naman yan dyan. Ito lang. Ito, may cover din naman. Pero, mas maganda pinturado kasi chassis yan umaano yung tubig niya sa ilalim. So, pinapasok pa rin ng tubig kaya papinturahan natin ng bago yan. Ito, binaklas ko na yung kasi kinalawang na rin yung cover dito, yung lock. Yan. Ito, papapinturahan din natin to. Yung kanyang outer tube, swing arm, papapinturahan din natin. Yan. Crankcase, papapinturahan din natin ang crankcase cover. Yan. So, gagawin natin, babaklasin ko muna to ngayon. Pagka nabaklas na, i-ready ko na yung mga papapinturahan. Para nadali na lang siya sa powder coat. Papapinturahan natin siya, papapowder coat natin siya, dadalhin natin siya doon sa kaibigan natin, sa kumpare natin kay Marlon Solomon. Doon natin siya papapinturahan. Doon natin siya dadalhin. Alright? Let's go. Simulan na natin ang pagbabaklas dito kay Pagaspas. Aray ko. Ayan na guys. Kinalawang yung magneto. So, dito pa lang, malaki na to. Malaki na magagastos natin dito. Grabe to. Grabe to guys. Tingnan natin yung kabila. Sa clutch housing naman. So guys,
Ito yung nangyari. Mas pangit na balita ito. Grabe. So sana malinis pa natin, no? Centrifugal. Kalawang lang. Ayan guys. Yun ang nangyari sa kanya. Okay. Tuloy-tuloy na natin to. Let's go. Hindi ko na masyadong niligpit ngayon. Ko lang liligpitin pagkatapos na ito. Para isang ano, nandito lang kasi ng pwesto natin eh. Maskip. So ngayon, at least, masamahin ko na yung mga kailangan anturahan para pag dinala doon sa ano, kay paring Marlon, eh sama-sama na sila. Tanggalan natin yung ano, chassis na baklas na. So mga master, kung napanood ninyo yung video ko, yung regarding dun sa ehe ng swing arm, so ito, ganito yung nangyari. Kasi nga napabayaan. Tignan nyo. Hindi na matanggal. Ano? Ehe ng center stand yan. Hindi na siya matanggal. So, kailangan kong buksan ng pagkakin yan. Pag hindi, sisirain na natin yung ano, ehe. Para mabunot. Alright. Wait lang. Kalasin natin to. Yon, nakisama mga idol. Ano ba natin? Ayun. Stator mga master.
pagsama-samahin natin yan mga master para hindi makalimutan. Baka ma-misplace eh. Nahirap na. Yan. Okay na tong crankcase. Lilinisin na lang outer tube, swing arm. Ayan, master. Oh. Swing arm. Sama na rin natin to. Pangalawang beses na nating i-restore to mga master. So, kasi nung unang restore ko dito kay Pagaspas, 2019, 2018 pala, sorry. Mid 2018 going to 2019, bago mag-pandemic. Tapos, kahan na lang sana yung problema na ito. Okay na siya. Umaandar na. Sa makina may maingay. Yun na lang sana. Pero oil pump lang siguro. So yun na lang sana yung problema sa kayong kaha. Anong nangyari? Inabot naman tayo ng pandemic.
So, yung pera sana na pambibili natin ng kaha niya. May nabili akong kaha, pero di ko nagustuhan dahil aftermarket. Tapos pangit ng mga fittings. So, bumili ako ng, bibili sana ako ng bagong kaha. Kaso nga, nag-pandemic. So, ginamit muna natin yung pera, nag-business kami para mapaikot yung pera. Kaya si Pagaspas nung pandemic, ginamit namin siya pang deliver. Ihaw-ihaw kasi yung ginawa namin business. So, siya yung ginamit pang deliver pag may mga orders. Tapos, nung lumuwag na, nagkaroon ng trabaho, yun, napabayaan ko siya. Kasi hindi na kasya yung, maliit lang kasi dati yung garahe ko, hindi na kasya yung mga motor ko. Tapos may alaga pa akong aso, dati. Kaya, yun, napabayaan natin. So, ngayon, nangyari kasi dito, may cover naman siya. Kaso, hindi maiwasan minsan yung cover dahil sa katagalan din. Rumurupok na rin siya. Yun, napunit. May cover na yung carburetor, may cover pa siya. So, syempre, safe pa nung time na yun. Tagal ng panahon, 3 years ko ata siyang napabayaan. O 4, mga ganyan. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ako nagkaroon ng ng time na kunin siya. At sabi ko nga, kawawa naman, aayusin ko na siya. So, ayan. So, ang natin dito, hindi pa natin to matatapos agad-agad dahil syempre budget yung kailangan. Unahin muna natin yung mapinturahan tong mga ibang piyesa na to. Swing arm, chassis, outer tube, T-post. Yan. Yan muna yung ating unahin. So, habang hindi pa lumalabas yung mga yan, stay muna tayo dyan. Itong makina, dahan-dahan din itong bubuin. Babaklasin din. So, gagawa tayo ng ibang video pagdating dito sa makina. Iba naman ang video natin dito. Okay. So, yan. Magliligpit na muna ako. At sana, subaybayan nyo yung pagre-restore natin kay Pagaspas, mga idol. Okay. Ang gulo. Ang gulo ng garahe ko. Yan. Alright. Maraming salamat sa panonood sa aking video. Medyo hinihingal na tayo. Pero kaya pa, hindi pa tayo pagod. Hingal lang. Alright. Ito. Wala na to. Dispose na to. Ito lang. Kasi original to eh. Original tong na to. Brake na to. Tong caliper. Linisin ko to. So baka papinturahan ko din. Okay. Alright. Maraming salamat sa panonood nyo. So, sana subaybayan nyo ang pagre-restore natin kay Pagaspas. Alright? So, see you on my next vlog.